Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon doon mismo sa Batangas Province. Kasama natin Batangas Governor Vilma Santos Recto. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. V. Hi, magandang tanghali, Miss Sherry. Apo, Gov. At sa lahat po ng nakikinig, magandang tanghali po. Salamat po sa oras. Gov. V, ano na po ang pinaka-latest na sitwasyon dyan sa Batangas? May updated na po ba kayong bilang ng casualties at kumusta na po ang isang nauna ring idiniklarang missing? Sa casualty, confirmed po ang tatlo. Ang casualty na meron po kami and then may isa pong missing. But as of today, wala pa rin pong report yung missing. Yung tatlo naman po ay iba't ibang kaso. Meron pong na electrocuted, meron pong isa na lasing daw, nahulog ang bag, tapos hinabol and then out of balance. So yung isa naman po ay parang electrocuted din na nangyari po. So yung missing as of now, wala pa rin pong report. So nagkaroon po kami ng tatlong casualty as of now and one missing. Gov, kamusta po ang panahon ba ngayon at sa mga nakalipas na araw, gumanda-ganda na ba or patuloy pa rin yung pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan? Pabugso-bugso pa rin po. Pabugso-bugso pa rin po. And the thing is, habagat na ito. Inumpisahan tayo mula po nung Luis at dumagdag po itong Maymay and then ngayon po ang nararanasan po namin ay habagat na. But the thing is, noon pa lang po kasing August 6 ay nung sinabing darating na po ang Maymay ay nagkaroon na ho kami ng pre-disaster risk assessment. Kasama ho namin noon ng Pag-asa para paghandaan itong darating na bagyo and at the same time yung karugtong ng habagat ng Maymay. So kahit paano po ay nakapaghanda rin po kami. Ang aming po PDRIMO o Provincial Disaster Risk Management Council ay nakapaghanda kami sa pagdating nitong bagyo. Mula pa ng Luis, Maymay at hanggang ngayon pong dinaranas namin ng habagat. Kaya kahit paano manageable po ang nangyayari. At as of this day, may mga natamaan po sa amin sa bagyo like yung amin pong mga crop, yung amin pong kahit paano meron kaming mga nasirang bahay, partly damaged, pero manageable pa rin po kaya we don't need to declare state calamity. Pero gaano po kalaki, Gov, yung initial assessment sa yung pong pinsala yung pinsala po nito sa probinsya? Medyo sa ano po, pag pinag-usapan po natin ang damage, let's say, ng crops namin, sa crops namin po ay yung mga tanim ang nadali po as of yung sa report ng amin pong assessment ay 247 farmers at ang amin pong mga mangingisda na kababayan. So masasabi po namin ng magiging na-damage po nito, pwedeng ma-estimate po namin ng mga 25 million plus ang medyo na-damage as of today. Meron din po ba, Gov? Ganun na rin po, I'm sorry. Ay, go ahead. Sorry, Gov. Go ahead po. Meron na rin And then, pong... kasama na rin po din yung amin pong mga poultry and livestock. Kasama na rin po doon. And then, kasama na rin po sa expenses nito, mga dapat ayusin, ay yung nangyari na flooding and mga landslide incident po namin. Pero again, hindi pa rin ito mako-compare doon sa nangyaring pinakamalaking damage ng bagyong Christine. Gov, may mga barangay pa ba, lugar po dyan sa Batangas na lubog sa tubig baha? May mga pamilya po bang kinailangang ilikas at hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa evacuation centers? Sa ngayon po, nagkaroon kami nung pumasok na yung bagyo, nagkaroon na ho kami ng pre-evacuation na aksyon. Pero ngayon po na natapos at lumabas si Maymay, the latest report that we got ay wala na po kaming mga kababayan sa evacuation center. At sila naman po ay umuwi na. Ang nangyayari lamang po ngayon ay yung pagmamanage na lang nitong pabugso-bugsong ulan. And then yung mga landslide naman po, yung minor landslide na nangyari, ay namamanage namin ng tama. Nandun na rin po yung mga engineering namin para ayusin ang mga lupa.
Ayun nga lang, may isa doon sa casualty na medyo nadaganan ng minor landslide. Pero may So, yun po, yung iba ho, I'm sorry, go ahead. Ayun po ang Gov, may mga pamilya po bang nasa evacuation center pa rin or nagbalik na po sila sa kanilang mga tahanan? Nagbalik na po yung iba. Pagkatapos po ng Maymay na bagyo at ito na lang habagat na pabugso-bugso, ay nagsibalikan na po sila sa kanila pong mga bahay. So ngayon po, minamanage na lang namin ito na itong pabugso-bugso ay wala namang tatamaan pang malaking problema. Pagdating naman po sa ayuda or tulong sa inyong mga kababayan po dyan na naapektuhan nga nitong habagat at yung dalawang nakalipas na bagyo, ay sapat naman po ba ang mga relief goods na maaari pong ipamigay or ibahagi sa mga kapatid po natin dyan? Modesty aside, pagdating po sa mga ganyan, lalo na sa mga food packs o pangangalaga sa kanila, ay hindi po kami nagkukulang. Doon po sa mga nagre-request na mga bayan na kailangan na po nila ng augmentation, ay naka-ready po at nakahanda po 100% ang aming pong lalawigan, ang aming pong Kapitolyo. Kasi yung iba naman po ay namamanage na ng kanila pong mga LGUs. So pag hindi na lang po nila kaya, doon po sila tumatawag sa amin for augmentation. At kami naman po ay nakahanda, including food packs o pagbibigay ng pagkain o anumang gamit o kama o kumot, naka-ready rin po kami at nag-augment sa mga tumatawag po sa amin pangangailangan ng suporta na bayan. Governor V, sa harap po ng patuloy na pag-ulan, ano po ang pinakamensahe ninyo sa mga residente, lalo na sa mga nasa low-lying areas, tabing ilog at mga lugar na delikado nga po sa baha o landslide? Ang sa akin naman po ay yung continuous po na pag-iingat at maging vigilant sa mga nangyayari around them. Pag sinabi po nila na mag-evacuation na, dapat sumunod po sila. Kasi ang pinakamahirap po, yung hindi susunod, pag naipit na po sila at biglang tumaas ang mga tubig, ay sadyang mahihirapan na po at mamasave sila. Kaya ang akin lamang po, sumunod mo sila sa pinag-uutos na pag sinabing umalis muna sa lugar nila at doon muna sa mas safe na lugar, please follow the rule para po nang hindi mahirapan pati yung nagse-save sa kanila. Pero as of now, pabugso-bugso na lang po itong habagat. Ang Batangas naman po at ang mga Batanggenyo aware of what they need to do. Kaya ngayon, kami po ngayon ay nakabantay din. Sabi ko nga po, so far, awa ng Panginoon Diyos, manageable naman po ang nangyayari at ang pag-support at tulong na ginagawa ng LGUs. At dito po ang provincial government ready for the augmentation and the support. At kaya ngayon po, hindi pa naman po kami kailangan, according to our PDRIMC o Provincial Risk Reduction Management Council, hindi pa ho namin kailangan mag-declare ng state of calamity as of now. That's good to know po. Gov, may pahabol lamang po ako ng tanong. Isa lamang pong tanong tungkol po sa politika. May mga ibinabatong paratang po at issue ngayon na may kaugnayan po sa inyong asawa na si Executive Secretary Ralph Recto, kabilang po ang umano'y honey trap scam na sinasabing tinangkang idawit siya. Ano po ang reaksyon nyo dito nung nalaman nyo po yung balitang ito? Isa lang po masasagot ko, we are in politics and I'd rather not comment on that, but more important thing is just wait and see. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Batangas Governor Vilma Santos Recto.